Magandang araw mga ka-joiners, mga kapwa ko Pasigenyo. Nandito tayo sa Barangay Santolan at meron dito nagaganap na demolition sa Barangay Santolan. Ito po ang master list of affected families by the DPWH to 207 families. Phase 4 contract package to Barangay Santolan. Ito po ay Marikina River Channel Improvement Project. Yan, nandito po tayo. Ayan, at dumating na ang mga demolition team. Si Kuya. Aweran. Babaklasin mo rin ba mo eh? Inaayos ko rin yung magkano. Kasi ganito rin yan, kahit hindi sumaklasin niya, kapag nagbaklasan dito, binigay din lahat yan. Kaya ganito, may bayahan po lang. Nagsisimula na kami kaya tinutupo kami sa dami kasi hindi niya kaya usapin sa pera, paano mo makukuha pera mo? Usapin pera, paano mo makukuha pera mo kung hindi ka po? Sabi niya sa akin, kahit hindi ka naman sabay, hindi ka naman kasama. Kaya walay naman yung... Gumigiba. May nagtatrabaho ba rito? Oo, ayan. Yung mga ibang residente dito ay nag-self-demolish na. Nagkanya-kanya na sila demolish. Pagka po tapos ang peg mo sila. Okay. Hindi mo pagkatapos po namin sa kayo sa iba. Pagkatapos tapos di ba? Oo, alam ko naman yun. Tama naman yun. Kasi mama may what's klase dyan. Sa akin ang problema nun. Tama yan. Kaya siya sabi ko Kasi mag-discussion sila dati Na boss, pero hindi namin pakikialaman yan. At nagdadatingan na ang mga demolition team. hintayin niyo lang po yung Pagkatapos tayo mga ano, tsaka pwede yung client. Iwas lang namin yung yung discussion. Tama yun. Nasaan yung mga tao? I-briefing mo na lahat ng tao para makabalik kami. Bravo! Yung mga ano, ay balik ka lang. Delta! Delta ha? Sige, babaklasin na natin ito. Kung muna ito. Kaya yung iba po yan. Paano ko na po yung may magbabantay po ako ng ano pa. Wala naman na mawawala dyan, di ba? Wala na pong gamit dyan. Sige, kung pagkatapos nandiyan naman yung junction, na yung... Yung kahoy, sir. Mga good lumber kasi yan. Basta na may madami ka. Pero pipilitin natin na matanggal na maayos. Kung kailangan nyo. Pero hindi ko ma-assure sa inyo na walang masisira. Basta ang usapan natin matanggal. Basta nililinaw ko lang, mahirap na. Sige. Pati po itong mga bakal. Ano gagawin? Benta nyo na? Ayun, sige, tatapos. Basta lahat ng pakikinabangan nyo, may junction dyan, nakaabang, babayaran kayo. Yun. Basta yung kahoy, hindi namin mapangako na hindi matatapyasan na. Tuloy yun, matatapyasan talaga yan. Matatapyasan ng kabra, sabihin. Kahit na wala nakatira doon, baka biglang alam mo na. Diba? So, kaya ako kayo bibriefing, para iisa lang yung tono natin, iisa lang yung ituturo nyo, walang ibang sasagot. Diba? Kung may magreklamo ron, ako lang lahat ang sasagot. Simulan natin. Oh, makinig. Simulan natin dun sa pagkain. Yung pagkain, itinawag ko na maliliit lang. Diba? Kaya lang, ang problema ko ron, kulang. Dahil biglang nagpa-full force si Sir Bong. Na-request ko na yung pagkain, hindi ko na mahabol. Ngayon, ganito ang sistema. Lin, lahat nung may gigibayin tayo rito, kailangan may papel. Tapos, yung i-clear na natin doon na walang nakatira, kapag may nagreklamo, ako ay turo nyo ha. Ako lang ang sasagot, wala nang, para maiwasan na natin yung away. Ngayon, ituro nyo ako ang sasagot lahat.
Tapos, dito wala tayo, katulad nung nakaraang ginawa natin, wala tayong kukunin kahit na isang pako. Okay, para maiwasan natin yung asunto. So ito yung maayos na demolition na gagawin natin, walang mambabato, walang mga away. Dahil dinilagay na namin ron sa tamang proseso lahat. Kaya bigyan nyo, konti na lang dahil iba nagdigiba na dahil maayos yung pag-uusap. Ang iniwasan natin ngayon is yung magkaroon ng reklamo dun sa mga walang ano. Ngayon, kung meron, ako ituro nyo, tawagan nyo ako kahit nasa meeting ako, pupuntahan ko para ayusin. Okay? Sir. So sir, bahala kayo mag-discuss ng tao. Bago ba namin tibagin yung isang bahay, kailangan may alam yung may bahay. Meron na yan, alam na niya ninyo. Paano yung sinasabi niyo rito na ano? Yung mga gibana, yung mga wala na, iguin nyo na yun, gibayin nyo na, usapan na namin. Wala na buo. Ngayon, kung may magreklamo, ako ituro nyo. Ako ang sasagot. Tapos sir, yung halimbawa, yung mga pinag-ibaan doon. Oo, ikunin na lang. Ikunin na lang. Kasi huwag na namin intindihin nyo. Basta kung nagiba natin, ikunin. Tapos yung mga bakal po tuloy, ikunin. Dahil lahat dito, meron bakal. Ay, pinalas ko na. Yung nag-uo kayo nagsupo Sharon, hindi na natin. Patigil nyo. Patigil na lang. Lahat nung may naggigiba ng sarili na hindi sa atin, ipatigil nyo kasi baka magkaroon ng disgrasya sa atin tumama yun. Nandiyan yung SOU, i-clear lang natin lahat bago tayo kumilos. Okay. Pero dito pa naman muna tayo, di ba? O di, I-disperse ko ito. Hoy, kayo! Yung pag may problema kay Arlene, para si Arlene ang magko-communicate sa akin, ha? Malinaw? Yes, sir. Ito. Hindi ka ba umayan niya? Ito. Ano, hindi ako intindihin yung mga putang na to. Ako po si Joey Puseran, Secretariat ng Local Housing Board and Local Interagency Committee ng City of Pasig. So ito po yung agency na nangangasiwa dun sa usapin ng mga demolition kapag may project or may mga i-relocate tayo. Ayan po yung ating board at committee na nangangasiwa. Sa ngayon po, itong araw na po na to, nagkakaroon po tayo ng demolition. Ito po ay isang demolition na maayos dahil dumaan ito sa mahabang proseso at nagkasundo ang mga affected families ng project na ito para doon sa maayos na proseso ng paglilipat sa kanila sa kabahay ng ating butihing Mayor Vic Soto. So ngayon po, makikita nyo po, may demolition po tayo. Ito po ay may permiso ng ating mga kababayan para ihibayin yung kanilang bahay dahil wala ho silang kakayahan. Dahil ang naging arrangement po rito, self-demolition. Dahil nagbigay po si DPWS ng rental subsidy habang ginagawa yung ating pabahay na nandito rin po sa Santolan. So itong project na po ito, pag-aayos po ito no Pasig River Marikina Channel. So kakaroon po ng revetment para po yung maiwasan na po yung pagbaha rito sa Santolan. So ganun po yung ating ginagawa ngayon. So lahat po ng demolition yan ay bahagi ng proseso na ginagawa ng Local Interagency Committee. Sir, mga ilang pamilya po ba yung naapektuhan nitong demolition? Base sa ating datos dun sa ginawang census and tagging ng February 2024 at September 2025, ang qualified po na magkaroon ng rental subsidy ay 209 households po. So yung bahay naman hindi na more or less nasa 100 plus na bahay yung ating kailangang linisin. So kanina nabanggit mo na rin yung mga nakatira dito na bigyan ng tulong ng gobyerno Yes. para makakupa sila. Yes, Or may idea po ba kayo kung magkano yung naibigay sa kanila? Base po ron sa naging pag-uusap ng Local Interagency Committee, bahagi ang ating City of Pasig, nagkaroon po ng category ng rental subsidy na ibinigay. Ito po ay pinagkasundoan ng committee na magkaroon sa malalaking pamilya at may malalaking bahay, may 10,000 at meron din po 8,000. So nagkaroon po ng kasunduan na yung 4 months, ibigay na po natin yung 4 months na rental subsidy. So after po nung kalahati po, ibibigay po ulit yung 5 months para po doon kung makikita na po na demolish na nila yung kanilang bahay.
So para po matiyak na hindi na matitirahan yung bahay at hindi na makakabalik at hindi na ulit magdulot pa ng panibagong problema. Sir, may idea rin po ba kayo kung pag natapos yung ginagawang project ng city government, yung housing project dito, sila rin po ba yung mga priority na makakabalik? Yes po, priority po sila, pero meron po tayong proseso na ginagawa. Under po ng NIAC ng BISAAC. Dadaan po sila ron sa BISAAC na tinatawag yung Beneficiary Selection and Award Arbitration Committee. Sila po, kung committee na po to, ito po yung nag-i-screen kung sila po ba ay kwalipikado o hindi. Sir, itong project na ito, no, ng DPWH, may idea ba kayo kung gaano kahaba ito? Itong dito lang sa Santolan? Yes po, Santolan lang po. Pero ang Pasig River Marikina na project hanggang Rizal po yan. Under the project of DPWH, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Sa ngayon, sir, sino yung mga kasama natin dito na nagagawa ng pag-iwan? Ngayon kasama po natin yung action line dahil yung action line ay bahagi po ng Local Interagency Committee at bahagi po sila ng Social Preparation. So ito pong ginagawa natin, ito ay bahagi po ng Social Preparation Committee para dun sa mga apektado ng project. Mensahe po natin para sa mga taga rito na naapektuhan itong ayan po, dun sa mga naapektuhan po nung project na to, rest assured po na kayo ang priority nung housing project ni Mayor Vico dahil ayun naman po yung kanyang nais na mawala yung mga ISF dito sa Pasig. So, pero yun nga po, sabi ko po kanina, dadaan po ito sa proseso para ma-assure po natin na yung mga karapat-dapat talaga yung mabigyan ng pabahay ng ating syudad. Okay po. Okay. Maraming salamat. Salamat. Lahat ng pag ganun. Matagal to. Ito na ginagawa ko ng ako ng demolition team na narito ng kapatid ay kanilang tinatanggal ng DPWH na paglilipat o tanggal ng mga bahay dito nila ng ginagawa. So may rin kagaya ng nabigit natin o nabanggit ng kausap natin kasi na ay 209 na pag-ibig yung napaglaban, yung napag-igiban. Whoop! Up! Oh, may dadaan na! Sandali, may dadaan! Lahat to gigibain. Wala! Patro lang nandiyo dito. Wala! Pwede na, kung hindi gusto magpagaya, pag-ibaba. Ayan, at iniiwasahan na ang pagtitibag ng mga bahay. Ayan, sa mga oras na ito ay ginaganap na ang demolition team. Inuumpisahan ng tibagin ng mga pader ng mga bahay. At wala namang nagaganap na kaguluhan. Tahimik na isinasagawa ang paggigiba ng mga bahay-bahay dito sa Barangay Santolan. 207 families ang apektado nitong pagdidemolish na ito, na kagaya kanina sa interview kay Sir Joey ay sila ang priority na i-relocate sa ginagawang pabahay housing project ng local government at pinangako rin ni Mayor Vico Soto.
ipapirma ko sana, pwede naman parang magpatunay yun kahit na wala na sila dyan eh. Talaga lang? Oo. Eh kaya lang, late ka na, tapos na yung petition ng appeal nung Lunes pa. Tuktukan kita. Mga anak. Tutuin yung mag-isa. Ano nang lulutuin? Agency naman ang kikipag... Pasig LGU. Itong kanilang tinitrahan bill. Sige lang, oo. Bahala sila dyan, ha? Oo, sige. Ito, antayin natin ang ginagawa nyo. Oo, yung ano. Ayan, pinapipirma na ng waiver for demolition. na rin yung ginalola mo sa taas. Sabi natin, ibay na raw. Ito, papapansin ng mga kaibigan na tayo dyan na bahay na nakita natin ngayon. Ito nga at nakita na rin natin yung pag-iba nitong mga bahay dito, no, na ginagawa nga ng demolition team ng Action Division. Iba no, mga ilan yung ulit dito natesohan itong project na Thank you, thank you. Ano? Itong lahat ng pinapasok natin ay itong lahat na ito ay kasama sa i-demolish. 1980. Yung mga nakatira Kaya ilang dito taon ay ka na po inabot dito na ng nakatira? May 30 years, may 30 years na 1980. libre nakatira sila dito sa lugar na ito. Wala pang patanda ang kalabaw. Noon dati. Taniman pa ng singkamas. Kayo po yung pinakauna dito? Hindi naman. Hindi May na. mga ilan-ilan na rin. Okay. Kaya pag dati doon, tagusan ito dati lahat. Ulong-ulong kami dati dito pagkabilasin. Batang-bata pa nung una, kuya, yan o. Pero at least hindi kayo malalayo kasi dito raw pa ano. Sana. Sana, huwag nang lumayo. Ayun naman po yung ano, sabi nga ni Kasi Sir. parang dito na tumanda kami. Yung ginagawa doon ano. Ako yung bahay ko. Ako na nag-iba. Ay, kagkusa na po kayo. Sana ako kimiba dyan. Pinunahan niya na Ang bahay ko yan, Ayan, mga naglalakihang bahay din ang meron dito. Mga yari sa concrete at meron din mga yari sa light materials. Ayan, makikita nyo na. Ang lalaki ng bahay dito. Giniba ko na bahay ko. Pasaway. Tama ito. Kaya okay lang. Ayos lang. Ayos lang kuya. Salamat sa inyo kuya. Wala pa? Yung kan? Ayan yung mga nakakakuha na. Hindi, yan ang mga listahan ng lahat ng tinalaan ng project. Yung mga nagkakila. Hindi tatamatin. Ito ang master list ng mga affected families. Nandito ang kabuuang total. 207 nakalista dyan sa tarpaulin. Sila ang mga pamilyang priority sa housing project ng local government ng Pasig. Ito yung mga bahay naman na mismong nasa
tabi ng ilog. Self-demolition. Ito yung pinakang gagawin na Marikina River Wall. Okay. Ayo, salamat kuya, salamat. Ayan, dito sa portion na ito ay totally na giba na talaga ang mga bahay. Makikita natin dito na talagang halos konting-konti na lang ang natitira na giba ng lahat. Tsaka itong side na ito ang mga light materials made of wood, plywood. Kaya mas mabilis na nagiba siya. Ayan, dito mas marami nang nagiba. Ayan o. Mabigat yan. Ayan, dito po sa Barangay Tawiran, Santolan, Pasig at tinatayo ang housing project ng local government of Pasig. Meron na 13 story, 336 units, MRB housing project. Priority dito, kagaya ng sinabi ni Sir Joey kanina, yung manggagaling dito sa mga dinimolish dito sa Barangay Santolan. Yung mga affected families. Pasig. Pero di na kami isama dyan. Oh, hindi kasama. Hanggang dito na lang po ang ating vlogs. Maraming salamat po sa pagsama. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview kay Sir Joey Poseran, ang Secretariat ng Local Housing Project ng Local Government ng Pasig. Maraming salamat kay Kuya Rolly sa pagsama dito sa demolition project
dito sa Barangay Santolan. Maraming salamat po. Bye. Ingat po ang lahat.